Nako, nag-resign na ba talaga si Auntie Claire? Nako po. Tumakas na kaya papuntang Jamaica? Nako po. Kasi nakakabasag ng katahimikan wala ho talagang wala ho tayo naririnig. Mukhang ewan ko, napipi na po ba si Madam Auntie Claire o ano ba nangyari dyan? Aling Claire, bakit tila tapakatahimik mo ngayon? Pagkakataon mo na ngayon Oh. Bakit ba banat ba? Ano ba nangyayari? Bakit naman mo masyadong binubulabog ang pagkatulog ni Aling Claire? Hindi si Aling Claire kasi, di ba alam naman po natin, pag kaya nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ho nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na itong si Aling Claire mukhang nag-resign na. O kung hindi naman nag-resign, umalis na ng ibang bansa. Naku po. Yan ang dapat nating tanungin at alamin. Aling Claire, ano na po ba nangyayari sa inyo? Galaw-galaw, magparamdam. Galaw-galaw po tayo, magparamdam po tayo. Bakit tila talagang hindi ka na nagsasalita? Dahil dito sa issue ng ni Tantoko. Naku po, patay tayo. Ano ba kasi yan, banat ba yan, Tantoko na yan? Hindi kasi Tantoko, para sa kaalaman ninyo, siya po yung isa sa mga kasama ni First Lady na pumunta sa Amerika. Dahil po meron siyang event na inatenan doon. Tapos itong si Tantoko napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoko ay namatay dahil sa overdose. Yun, patay kang bata ka sumalangit nawa. Nako po, hindi kasi nga yun nga ang So ngayon, ang tinatanong kung sino ba mga kasama nito at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama, di umano, allegedly, ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong balita na ito pasok. Ituturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communication. Hindi pala yan. Well, ito. Hindi. Sandali, ang gulo. Bakit nawala yun? May news tayo dyan Ito. Ito muna ang news na to. Yan, okay? Kasi magulo. Ayan. Pakinggan natin tong news na to At yan, okay? Pasok. Kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoko nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Heir Paulo Tantoko noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Nako po. Buwan ng mapabalita ang pagpanaw nito noong Marso. So una munang establish natin ito po ay meron na pong findings ang kapulisan sa LA. So hindi po ito chismis, hindi po ito gawa-gawa, ito po ay nangyari talaga. March 9 Philippine Time listed a significant condition ng posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoko. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoko sa entourage ni First Lady Liza patay tayo dyan. Nakipagdiwang nito ang Manila International Film Festival. Kasama. So, eto literal. Ito po ay official function of the First Lady of our country na si Liza Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po'y official. Linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si Aling Claire, inaano si VP Sara Duterte,
Kasi nagsabi ni BP Sara Duterte, walang perang ginamit ang gobyerno dito, pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, kung nagtrabaho pala siya, dapat official yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung hindi porket ito'y personal na lakad ay wala ng responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice presidente niya. Naku po. Na back to you. Bakit to, kanyo? Ito mismo, hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa o pinuntahan ni First Lady. At official din, ibig sabihin, dokumentado na kasama po etong si Tantoco. Nako. So, ladies and gentlemen, ito po ay masasabi nating talagang official na nangyari. Sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang bagong talagang PCO secretary, this is private. The person is private. The Rustan executive Paulo Tantoco is private. But he attended and part of the delegation of the First Lady. Therefore, even if he is a private citizen, official po yung lakad. Part siya ng entourage . Pag sinabi mong part ka ng entourage, definitely, meron dyan na funds na ginamit ng gobyerno. So, this become an official event. Hindi mo pwedeng sabihin personal po ito. For the Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes, at iba't ibang Pinoy celebrities. So, ano ho ba ang kasi sinasabi ng iba? So, hindi lang ito meron pa palang mga senador. Pero always remember, magkahiwalay po kasi yan . Ang executive at kunwari ang legislative, pag yan nagsama sa isang event, magkahiwalay po yan ng entourage. Magkahiwalay po yan. Alam ko po yan kasi naalala ko nung panahon na si Mocha ay sinasama sa mga out of the country ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang entourage yan. Makikita ninyo, di ba, ibang mga senador. Yung mga ibang senador, walang pakialam ang Office of the President. Doon. Kung sino yung gusto nila, ipadala nila, problema na nila yon. Isasama sila doon sa event as invited person doon sa event, pero pagdating sa entourage, gastos na ng Senado yun. Hindi na gastos ng Office of the President. Only the entourage of the President, on this particular case, is the entourage of the First Lady, ang gagastosan ng opisina ng Presidente. Yung dati. So pag may event o merong visit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, Office of the President, yung lahat ng mga nasa ilalim niya, nasa executive branch. Halimbawa na dyan, yung sa PCO. At this particular instance, etong si First Lady, kasama niya sa entourage etong si Tantoco. So even if Tantoco is a very private individual, basta kakasama ka sa entourage, malamang sa malamang ay merong budget mula sa gobyerno o mula sa opisina ng First Lady. Hindi natin alam kung magkano, kaya nga yan yung ating itinatanong ngayon na dapat sana ipaliwanag ni First Lady. Naku po. Ako may suggestion ako sa iyo, First Lady. Kung ako sa iyo, kontakin mo na kagad si Anthony Taberna. Gago! Anyway, para mo naman siyang tagapagsalita, mag-damage control na kayo. Ipaliwanag nyo kung ano talaga nangyari dyan. Noong Mayo, pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Naku po. Sa kanya pala nang galing Naku ang po. fake news. Naku po. Siya pala ang source ng fake news na Naku po. na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka on Fake news daw.
Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan. Totoo pala na ito ay kasamang entourage ni Lisa Marcos. Oh, di ba? Na namatay at hindi ho namatay sa simpleng bagay, ha? Namatay po sa overdose with the WPS, yung white powdery substance. So, ibig sabihin, hindi ho fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. So, sino ang fake news? Aling Claire, sasabitan na kita ng ano ba magandang pangsabit dyan? Ito. Sasabitan na kita ng, ay, bakit nasira itong aking kwintas? Oo, umurahing kwintas kasi eh. Oh, ayan, oh. Sasabitan na kita itim na kwintas bilang reyna ng fake news. Ayan, palakpakan. Gago! Oh, Aling Claire, magpakita ka na, sasabitan na kita ng reyna ng fake news. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Oh, di ba? Gago! May na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event. Hindi kaya itong dahilan kung bakit hindi ka nagpakita ngayong Lunes? Ha? Sana naman magpakita ka na ngayong Martes. Ito ba ang dahilan? Aling Claire? Kaya ayaw mong lumabas at matanong ka kung ano ba nangyari? O inaantay mo matanggal si Eden? Hindi kasi baka inaantay lang niya matanggal kasi yung ibang mga media naman, di naman siya tinatanong dyan. Ewan ko kung grabe na talaga media ngayon, bayad na. Walang katanong-tanong. Ano kaya? Si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So ayan nga po yung balita na yon. So at least meron na po tayong tawag dito background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw na ito at tila talaga baka naman nag-resign na. Hindi ako nagtatanong lang pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga issue na ito. Na una-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, tingnan natin. Tinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayan na, si Eden. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos.
Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Nako. Liza Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito Nako. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa Yan. website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Nako, bakit wala dyan si Aling Claire? Aling Claire, anyari? Bakit tila nagtago ka bigla dito sa amo mo? Naku po. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. Naku, nagbaang-maangan pa. Tantoco's dead. Hindi mo alam? Trending na siya sa social media? Lahat siguro na alam na yan. Ikaw hindi mo alam? Tantoco's dead? Grabe, no? Tila ano siya? Tila, ano tawag doon? Yung patay malisya? Ha? Sino siya? Ano ba yun? Sino ba yun? Si Tantoco? Namatay? Sino yun? Private person yun Oh. Hindi niya, ano, ang sinasabi dito, yung involvement ni First Lady. I cannot comment on that. Eden Santos. Hindi naman tinatanong kung ano si Tantoco Tinatanong si First Lady kung ano masasabi niya. Naku po, patay tayo dyan. Ito papakita natin tong FB. FB ni post po ni Bobby Tiglao. Ito po yung ayan. Ito pong post ni Bobby Tiglao. Ayan, ito ayan makikita dyan. Ba't ganyan may mukha dito? Ano ba to? Ito naman si nakasagwa ng mukha dito sa kanan ito si Copernico Villaruel. Sandali, tago muna natin. Nadidistract ako sa kapa. Ito, meron daw nagpadala sa kanya. Ito. Sabi niya dito sa caption, I received via Viber this photo of a Beverly Hills police record survivors reporting on Mr. Tantoco's death and person who were with him when police arrived. Noon dumating yung police, eto yung mga tao. Liza Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Naku po, ayan. Nakasulat dyan. Sa baba. Didistract talaga ako dito sa pagmumukha nito. Nakasulat dyan, Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions. Ibig sabihin, yung hotel security daw ay binubumba yung chest, yung ginaganon, yung first aid on an unconscious male subject.
officer took over with life-saving measures. Ibig sabihin, tumulong daw yung officer, yung police. And subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Naku po. Companions of the victims were summoned to BHPD. Naku po. Beverly Hills Police Department for questioning. Which were Daina Arroyo Tantoco, maybe wife, hindi natin alam kung ano siya. Lisa Araneta Marcos, naku po. And Alexa Miro. Etong si Alexa Miro, ito yung napapabalita, allegedly, na may lumabas na news na yan na ito daw si Alexa Miro ay girlfriend ni Congressman Sandro, yung anak nila ni Lisa Marcos. Hindi natin alam kung totoo yun, alleged lang po yun. Pero ang malinaw dito sa dokumentaryo na ito ay naandun si Lisa Marcos. Again, for clarification, this document was posted by Bobby Tiglao. Meaning, siya po ang nag-post, hindi po ako. At ibinabalita lamang po natin. Sabi pa nga dito sa baba, if you should have any question, please feel free, contact me. Sincerely, Donna Corsey, batch siguro to 826, record supervisor. Ito po siya. Beverly Hills Police Department. Si Donna Corsey. Oh, yan. Corsey or Corsey? I don't know how to pronounce your name. I'm sorry, madam. But ayan po yun. So malinaw po mga kababayan, ito po yung ni-report ni Bobby Tiglao. Ayan, okay? So para lamang po makita natin. Ayan, ha? So ayan po yung pinost niya. At ito po yung sinasabi, look, the official website of Singaporean Grand Prix released photos from Saturday race event including photo of Ferdinand Marcos Jr.'s son and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos with actress Alexa Miro. Ngayon, ang tanong, yan po ba ay mapapasinungalingan? Kasi, di ba, tandaan ninyo, si VP Sara Duterte, sinabi na to. Etong part na to, ni-report niya na. Sinabi niya ito. Di ba? Tapos, sabi ni Aling Claire, fake news daw. Pero ngayon, lumabas talaga, it was an overdose. So, ayan po yun, ha? So, ibig sabihin, mga kababayan, meron pong dokumento. Ang tanong nga dito, bakit hindi man lang sila nagsasalita? They can deny. Di ba? They can deny. Pero bakit tila walang nagde-deny? Di ba? Mukhang walang salita. Hindi po pwedeng, again kalokohan po yung sinasabi ni PCO Dave Gomez na PCO Secretary Dave Gomez na ito ay pribado. Hindi po ito ay pribado. Namatay yung tao at naandoon si Lisa Marcos. Kung naandoon si Lisa Marcos and there were white powder substance, di ba, scattered on the floor, on the table, the same room. This is a hotel room. Ayan, nakalagay po dyan, Ayan, The Beverly Hilton, location of incident, Wilshire Boulevard, number 5 over Beverly Hills. The Beverly Hilton, Siyala. Ayan, siyalang-siyala ito, ha? Yung pagmumukha naman kasi, sino ba naglagay nito, Yung komento niya, nakikita ko pa rin,
Hindi po ako gumawa niyan, ha. Isa yan sa mga comment dito. Alam nyo po, meron din pong pinost si Bobby Tiglao na pwede nyo rin nung tignan. Pwede kayong makahingi ng dokumento. Okay? Maaari po kayo makahingi ng dokumento doon. Parang may babayaran lang ata kayo eh. Grabe, no? Ito yung nakita sa crime scene. Nandito na naman yung picture. One clear plastic bag containing a white powdery substance. Nako. Three use Nako po, 3. Sino yun? Sino yung 3? 4 lang yung kasama dun. So, isa lang ang hindi Nako. Bakit 3 yun? Ayan na, nakasulat po hindi po ako yan. 3-use syringe containing residues of suspected to be narcotics, several open and unopened bottles of alcohol, a mirror with powder residue enrolled. Naku po, may rolled bills pa. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Naku po. May nag-comment dito, ini-inject pala yan. Oo, meron yung alam ko yan kasi napanood ko yan sa mga pelikula eh. Diba sinisinghot doon sa dollar bill, sinisinghot. Pag talagang gusto mong mabilisan ng epekto, parang inilalagay yan sa yung ganun sa panturok tapos isasaksak mo. Hindi totoo kasi 'di ba pag gluta, 'di ba yung sabi nga nila hindi naman effective yung capsule na gluta. Para talaga yung sinasaksak sa ugat. Pati L-carnitine, mga ganun-ganun. Kasi dati nag-L-carnitine ako eh. Para pumayat eh. Pagka sinaksak mo yung sa ganun, talagang ang epekto sa'yo, talagang parang galit na galit ka eh. Yung masigla ka, kasi nga yun nga yung pag nag-gym ka, di ba? L-car, paano ka? Ganun yun para direkta sa ugat. Dito, may 3. Bakit 3? Naku po. Ilan sila doon? 4. Yung mag-asawa, si Lisa Marcos, yung nabanggit kanina, at saka yung artista, na di umano ay nalilink kay Sandro. Naku po. So, sino lang sa kanilang hindi gumagamit? Baka naman si Lisa Marcos yun. Gago! Hindi, kaya wag muna kayong magja-jump into conclusion. Baka naman siya yung hindi gumagamit doon. Antayin natin magpaliwanag. Hindi, kayo naman, masyado naman kayo eh. Antayin natin magpaliwanag si Aling Claire kung paano niya ito ipapaliwanag. Di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng, alam mo, ang nakakaano lang dito. Grabe ho, tiningnan ko yung GMA. Tiningnan ko GMA, tiningnan ko TV5. Ay grabe. Walang kabali-balita. Meron daw sabi hindi ko kasi nakita, ang bilis yun na mag-delete eh. Meron daw binalita ang GMA, tapos biglang dinilit din daw. Kasi nga daw, kasama daw dun sa nagpa-party, isang GMA executive. Silipin lang natin ton GMA ha. Silipin natin. Ayan po, puro sabong tama. Sabong, buto,